Sa aming kumikinang na ina na si Nicole Yala, sabayan pa ng kumikinang na noon na si Diego Bandido, magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sandra, 33 years old, may isang anak, at kasalukuyang buntis sa pangalawa. Suki po ako na mahiwagang Bornay. Madalas kasi nakaka-relate ako sa mga kwento. Mga toxic na boss, pagod sa trabaho, mga babaeng minsang ipinagpalit at iniwan sa ere. Kaya naman, naisipan kong sumulat at ibahagi ang journey ko bilang isang nanay. At sigurado akong may makaka-relate din. 10 taon na akong manager sa isang corporation dito sa Pilipinas nang magdesisyon akong mag-resign. Mahirap iwan ang nakasanayang trabaho pero pinili ko ang pamilya ko. Magsisimula na kasing pumasok sa eskwela si Mark, ang panganay ko, at nais ko siyang pagtuunan ng pansin. Mabuti na lang at napaka-supportive ng asawa ko emotionally at financially. Mahigit 2 taon na si Mark na mapansin namin na hindi pa siya nakakapagsalita. Pinatingnan namin siya sa developmentalpedia at na-diagnose siya na may Global Development Delay or GDD at pwede ding may autism. Agad namin siyang ipinasok sa therapy center schools para sa kinakailangang therapy. At malaki naman na nakita naming improvement kay Mark. Hindi pa man siya nakikipag-usap, nakakapagsalita na. Nag-improve na din ang eye contact. Nasa regular school na siya ngayon pero may side therapies pa din para makahabol sa functional delays niya. Sa January, babalik kami sa developmentalpedia para sa complete diagnosis niya. Malalaman namin kung may autism talaga siya. Marami akong natutunan sa pinagdaanan ko. Una, mahalaga ang early intervention. Kung magulang ka at may nakikita kang kakaiba sa anak mo, huwag maging in denial. Para naman sa mga magulang na may anak na na-diagnose ng GDD o autism, isang mahigpit na yakap. Manatiling matatag kasi tayo ang pagkukunan ng lakas ng anak natin. Tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ang kalagayan nila. Lawakan ang pasensya. Deadma sa sasabihin ng iba kahit gusto na nating sungal-ngalin ng basahan ang mga bibig. Sabi ni Nicole, kapag nagdadasal daw, kailangan specific. Kaya naman ang panalangin ko araw-araw, sana walang autism si Mark. Sana delayed lang yung pagsasalita niya. May awa at himala ang Diyos. Lagi kong binabalikan yung kwento nila Nicole at Princess. At dahil alam ko ang pinagdaanan nila, panatag ako na maitatawid ko din ang laban namin ni Mark. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Isama niyo kaming mag-ina sa inyong panalangin. Ang inyong tagapakinig, Sandra. Hi, Sandra. Hi, Sandra. May ganong effects? Lumabas ka ba sa Bornay? Oh. Parang may ganon. Kalalabas lang ni Sandra sa Bornay. Umasok sa tapos lumabas. Oo, diba? Kasi tapos na ang kwento. Oo. Ganyan. Alam mo ba, Diego, na si Prince, when he was 2 years old, may feeling ako na merong mali. Kasi sabi ko, ano ko ba to? Ba't parang hindi nagsasalita? Kasi alam mo naman si Princess, parang 6 months pa lang, nagsasalita na siya. Iba talaga yung batang yun eh. Pero kasi naman si Prince was
2 years old siya during the time of pandemic. So wala din naman talaga siyang nakakausap kundi kami, at kami din naman sa bahay busy kasi work from home din tayo. Yung mga ganong klase mga eksena. So may feeling ako na kasi halimbawa, kailangan niya ng tubig. Sa halip na sabihin niya yung tubig, kukunin niya ako. Tapos dadalhin niya ako dun sa water dispenser. Parang ganon. Nung una, parang akala ko, ito yung way niya to communicate. So ibig sabihin, na-happy pa nga ako, parang nako-communicate niya na ano siya, na nauuhaw siya, parang ganun. Tapos may feeling lang ako na, alam mo na, pagka kasi yan minsan, yung Google na yan, minsan ano yan eh. Pahamak yan. Pahamak talaga minsan eh. Pag magbabasa ka, tas makikita mo yung parang developmental milestones, may feeling ako na parang may hindi siya nahihit. Na parang dapat at this age, nagsasalita na, nakakapag-express na kahit na yaw-yaw lang na parang ano lang, pabebe, at least parang na-express. So may feeling ako na ganun. Tas yung mga tao sa paligid ko, parang sinasabi nila, hindi yan kasi lalaki yan. Pag lalaki, matagal talaga, delayed talaga magsalita kesa sa babae. May mga ganong, hindi ko alam. Talaga magsalita mga babae. Well, confirm. Confirm naman, sa totoo lang. Pero hindi ko alam na scientific basis nila na parang, hindi lahat ng lalaki sa pamilya, mas matagal talagang mag-ano. Pero, well, actually, nakita ko rin din yan kay Justin dati. Natakot din kami. Kasi 3 years old na hindi pa nagsasalita. diba? May ganun Buti nga sa'yo, dinadala ka lang sa amin si Justin. Ganun? So, di ka sure kung, anak, tao ka ba o monkey? Parang taong gubat eh. Diba? Tapos pag nung nakapagsalita na, galit na, Justin. Ganun. Diba? Ayaw, Justin. Chita, ganda lalaki pa. Diba? Gusto tubig. Kain banana. Siya ganda, babae. Diba? Ganun, diba? Nakakatakot nga naman talaga. And yung sinabi ni Sandra na kapag ka naramdaman mo na meron, wag kang in denial. Diba? Totoo yun eh. Na wag kang in denial. Wag mong, kasi mas kawawa yung bata or kahit hindi na yung bata kung ano man yung meron ka nararamdaman kahit matatanda. Pag in denial ka na, hindi, malakas ako, wala lang to. Kahit alam mo naman sa sarili mo na hindi naman normal tong pagtusok sa dibdib ko eh. O kaya hindi naman normal tong pagtunog-tunog ng tuhod ko eh. Pag in denial ka, mas lalo ka mapapahamak dyan. So yung kay Prince, Jegs, ako yung nananalig talaga na may something. So, pinacheck ko talaga dito rin sa developmentalpedia. And true enough, sinabi din sa akin yung GDD. Pero ang sabi sa akin, parehas na to. Pero ang sinabi sa akin, hindi kausapin nyo lang. Parang make an kunyari, bababa kayo ng stairs, magbibilang kayo, instead of bababa lang, may bilang yung hagdan, mga ganon. Tapos magsalita. Tapos after 4 months, nung bumalik kami, okay na siya na parang sinabi sa amin, graduate na yan, parang ganun. Tas ngayon, Diego, 1:30 a.m. na hindi pa natutulog kasi bakit? Kinakausap ako. So yung akala kong hindi nagsasalita, yung problemado ako, Diyos ko po, ako na yung masaya pag nakatulog na siya. Pero imaginein mo kung walang early intervention. Yes, may feeling din ako na hindi agad o kaya hindi ako magiging mas focus. May isip ko lang, wala lang yan. Maniniwala ko sa mas matagal talaga na magsalita yung mga lalaki kaysa sa mga babae, mga ganon. Pero early detection is key. Pero totoo yan. Naisip ko lang, parang naawa ko sa generation natin. Oo, bakit? Wala tayong ganito eh. Wala mga intervention. Wala! Alam mo, totoo ka dyan. Sabi yan sa akin ng nanay ko. Sabi ni mama, nung panahon na nyo naman, wala naman GDDDDD. Ganun pa sabi ni mama sa akin. Tapos pag hindi ka sumunod na, hambalusin. Oo, correct, diba? Hindi, tama ka. Wala naman eh. Walang ganun eh. Honestly, nung time, not to say na wala naman talagang anxiety or depression, diba? Pero nung time namin, totoong hindi po uso yung salitang anxiety, promise. Tama. Wala pong ganun. Ngayon na lang din siya talaga. Pero of course, it is real. Yun lang yun. We believe so, na merong ganyan talaga. First hand, nakikita naman natin talagang effect. Siguro, nung generation lang talaga natin, walang ganyan. Tingnan mo, yung mga bata, bakit ang sabi ng mga matatanda sa paligid ko? Diba? Hindi, lalaki yan. Delayed lang talaga yung lalaki. Saan ang galing? Siguro kasi tayo, diba? Pag hindi nakapagsalita, ganun lang talaga lalaki yan eh. Diba? Tapos ang nakakatakot, actually ang nagpapapalala, yung denial ng mga magulang. Yan. Kahit nakita mo na yung mga red flags, parang nakita mo na parang
may something off dun sa anak mo. Parang, ay, hindi, okay lang yan. Ayos lang Kasi yan. ayaw mong tanggapin na kung sakali pag ganun, anong gagawin ko? Totoo. Diba? Papaano, 'di ba? Pero hindi Mas maganda yung malaman mo ng maaga para maagapan na. Ako tingnan mo 4 months. 'di ba? 4 months inagapan. Tapos ang ginawa ko, Jigs, pinasok ko na kagad siya sa school kahit na ang purpose ko lang matuto to mag-socialize. Yun lang yun. Parang yun ang pinaka-importante. Oo, yun lang, matuto siyang mag-socialize, may makakausap siyang mga bata katulad niya, gano'n. Tapos ayun na nga, sabi ko nga sa iyo, nagdadasal na ako ng 1:30 na makatulog na siya kasi ang daldal niya. Pero Diba? kuminsan ang matinding tanong diyan sa mga parents na bakit Ba't nangyari? Ba't nangyari? Totoo. Dati Mahirap yung tinatanong ko sagutin rin yun. Tinatanong ko, actually hindi ko alam, pero doon sa aking pag-aaral, of course for the Word of God, na kaya pala nangyayari Grabe to. ka na, kanina cosmos ha. Dati iba yung inaaral mo anatomy ng babae. Hindi kasi sabi ko, bakit hinahayaan ng Diyos to? Kasi tatanong Yes, ka oo. Kasi parang 'di ba, if everything is God's will, bakit may ganito na hindi maganda na pwedeng mangyari? Kung mabait ang Panginoon, bakit hinahayaan niya na mag-suffer yung tao? So nakita ko na isa-isa. Ano nga ang explanation diyan? Ano yan Meron nakita ko doon sa Exodus. Nax. Na book. Dati Serex ka lang. Ngayon may Exodus ka na o ano daw? Etong sinasabi ng salita ng Panginoon na ang kasalanan ng mga magulang, ang mananagot is yung mga anak. So yung to the second, to degree. the third, until fourth generation. So generational curse, yan ba Yes, yun? ganun ang nangyayari. So ibig sabihin, dahil na-mention mo yan, so paano huhukayin yung mga ninuno, di ba? It's a ripple effect ng kasalanan eh. Nadadama yung mga ngayon Kaya na kasalanan ng mga ninuno. Kung gano'n, di ba hindi naman nila kasalanan kung yung mga ninuno nila ay makasalanan. So ano ang gagawin? Pero ano ang parang para pangontra? pangontra. Well, may bato ba ni Darna na iinumin? Well, tinanong ko yan sa isang pastor. Sabi ko, paano paano na to? Oo. Ang sabi niya, alamin mo yung mga ninuno mo, ipag-pray mo isa-isa. Yung mga apelido, kung sino man yan. Specific? Ayan na naman yung specific prayer. Dapat specific yung prayer. Pero di ba may makikita naman tayo na mga dati, mayaman to. Ibig sabihin, binless din sila yung mga una mababae. Pero sa kalagitnaan gumawa ng kasalanan tapos naging mahirap. Di ba may mga ganon, may mga ganon nangyayari. It's because talaga consequence ng kasalanan yun. Ayan. Yan. So ikaw na naninilip na naman ngayon. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot dito, diba? Yung pamboboso mong yan, maapektuhan pala yung mga susunod na henerasyon ng mga kabataan. Pero dito mo rin makikita na God is just. Kasi unang-una anong pangalan nung Sandra. Ni Sandra, di ba? Mayaman! Yan, exactly. Financially capable. Kasi exactly. yung kung iba yan, wala na Wala nang way to have side therapies. Yes. Wala na. So diba? Nakita mo talaga na just din si Lord. Dahil may paglambing naman siya. May provision. Correct. Na may para paglambing. ipagamot, para matutukan. Diba? Hindi naman siya talaga, bahala kayo dyan. Ako may mga churchmate din ako na halos parang ang apo is 4 ata. Ganun special. So imagine, pero blessed din sila ni Lord kasi yung provision magandang buhay. Correct. Ibig sabihin maayos. Kasi kapag ang bata ay special, meron talaga din siyang special needs . So yung special needs na yun, kailangan ng extrang budget. 'Di ba? Hindi lang din siya basta-bastang pabayaan. Ang matinding takot lang ng mga magulang diyan is kung pag nawala na sila. Correct. Paano siya? Yun talaga yun . Kasi habang nandyan yung magulang, they will be sure, yung assurance na sila ay mapapangalagaan, mapaproteksyonan. Papaano kapag kawali? What if wala na? Oo. Paano sila mabubuhay? Paano nila anuhin yung buhay nila? Totoo. Paano sila sa mundo na napaka-rude? 'Di ba? Paka-rude ng world Ganyan. Well, again, kaya dyan natin na masasabi na God is just. Kaya bahala na si Lord. Oo. Ito talaga yung literal na bahala na si Lord. Oo. Na siya hindi na talaga. Correct na meron at merong magagawang mabuti para dyan at hindi niya talaga pababayaan. Sandra, thank you for sharing your story with us. Sana mabahagian kami ng kayamanan mo. Charot! Ingat kayo ng anak mo ha. See you soon. Kailangan pa
nga bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!